Nagkamali ba ng tanong itong si Senator Risa Ontiveros kaya natuwa itong si Panelo at mga DDS? At ano naman ang dalawang malaking pagkakamali na nagawa nitong mga batang lawyers na sina Binluan at Narbasa? Kaya nakita nating wala talaga silang depensa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan natin yung third day, itong impeachment trial, itong si Sara Duterte. Maraming lumalabas na siyempre contrasting na mga opinion. Of course, yung opinion ng pro Duterte sinasabing nakalamang sila. At yung sa side ng prosecution, natural sasabihin din na nakalamang ang prosecution. Pero in my own opinion, ang totoo lang, malabong-malabong sabihin ng depensa na nakalamang sila. Kitang-kita glaring. Tatlong malalaking bagay ang sasabihin natin dito sa aking vlog ngayon para sabihin natin na talagang sobrang anong pwede natin gamiting salita? Bagsak ang grado noong pagpe-present or yung ginawang pag-cross-examine at yung closing remarks nung panig ng depensa. Sino nga ito? Yung nag-closing remarks niya, itong si attorney, kung hindi ako nagkakamali, itong si attorney Binluan. I'll have it double-checked later on. So, yun nga, meron tayong tatlong malalaking issues para sabihin natin na ang depensa ay bagsak. Lagapa. Sa totoo lang, itong dalawang lawyers na to na unang ihinarap ng depensa, itong dalawang batang lawyers, hindi ko alam kung bakit sila ang inilabas. Dahil ba ang sinasabi nila, total, wala rin naman tayong panglaban na ebidensya. Total, wala rin naman tayong ilalabas na witness na credible tungkol dito sa aligasyon ng grave threat. Ilabas mo na itong dalawang abogadong bata, exposure din yan. Ini-expose nila yung mga bata. Maganda nga na ma-exposure tong impeachment trial na to para sa mga abogado. Ang problema lang, imbes na makakuha ng mga bagong kliyente ito, imbes na ma-impress ang general public at sabihin ang galing ng dalawang bata na to, kukunin ko to. Wala lagapak nga Para silang mga OJT. Para silang mga OJT nitong law firm ni attorney Ligutan. Malayong malayo ang performance kung ikukumpara natin dito sa ginawang performance ni attorney Ligutan. Hindi nila hinanapan ng katapat itong si attorney Ligutan na medyo medyo kamatch. Wala, nagmukha talagang estudyante yung dalawa. Nagmukhang OJT. Ang hindi pa maganda rito, nagkakabuhol-buhol itong depensa. Hindi ko alam kung ano ba ito, nagpapataasan ba sila ng ihi? Hindi ba sila nagko-coordinate? Hindi ba sila nagtatanungan bakit ganito lumalabas yung depensa nila? Or, yung sinabi ko kanina na total, wala rin naman tayong ilalaban dito sa ebidensyang hawak nila, expose na lang natin ng mga bata, hayaan mo sila magkalat dyan, Alaska na lang sila dyan. Kaya nga nung first day, habang nagpe-present itong si attorney Ligutan, wala nang ginawa itong si Narbasa, kundi mag-object. So, baka yun ang game plan Alaskahin mo na lang, nang Alaskahin niya si Ligutan. Total, wala tayong ilalaban sa hawak nilang ebidensya So ngayon, habang lumalawig, habang tumatagal itong ginagawang napakahabang
pagko-cross-examine nitong si Narbasa. Na-excite ako eh. Sabi ko, ano kaya ang dulo nito? Ano kaya ang pinatutunguhan nito na talagang bubulaga sa atin? Yung bubulaga sa taong bayan na magsasabing wala naman palang credibility itong si Kalilong. Inaantay ko. Hindi ako makaalis sa harap ng telebisyon sa kakaantay. Doon sa pinaka-climax. Doon sa exciting part na inaantay ko. Nasasabihin, wala pala talagang credibility itong si Kalilong. Inantay ko. Walang dumating. Hanggang doon lang. Ang pinagdidiinan pa niya, yun daw, 2 weeks na training. Parang whopping. Ganun pa yung sinabi niya. You're whopping 2 weeks training. Ang sagot ko naman dyan, na hindi na lang siguro pinatulan itong NBI agent na to. Ano ba naman yung kailangan mong training dyan kung yan ay tungkol lang sa mga software, tungkol sa mga application, na paabuti mo ng taon or even months. Kung ikaw ay isang techie, ikaw ay isang sanay sa katulad ng expertise or sanay ka sa mga technical at sanay ka sa computers, especially kung sanay ka sa computers, at ikaw ay isang techie na tao, knowledgeable ka pagdating sa mga computers. Yung 2 weeks training, more than enough yan. Sobra-sobra na yan. Kasi nga, ang pinag-uusapan naman natin dito, hindi iba't ibang klaseng subject matter. Hindi naman to iba't ibang klaseng mga application or software. Sa tingin ko, itong ginawang training kay Kalilong, 1 hanggang 2 application lang. So, anong kailangan mong training na aabot ng buwan? Ini-exaggerate lang nila. Kaya nga sinasabi ko, inaantay ko kung meron pang iba na ilalabas itong si Narbasa. Yung dokumento na galing sa SEC, wala rin siyang napatunayan doon. Kasi tama naman yung sagot nitong si Agent Kalilong. Wala nga doon sa description, wala nga doon sa kanilang company profile yung tungkol sa expertise ni Kalilong, pero doon sila bumili ng mga equipment at kumuha din sila na expert para i-train itong si Agent Kalilong. Nakaraniwan naman talagang nangyayari ngayon dito sa ating bansa at kahit sa ibang bansa. May mga company na nagpo-provide ng mga hardware, nagpo-provide ng training, pero yung training na yan, kumukuha din sila ng mga expert. Ganyan ang business ngayon. And you testified that you got this training from MaxCore Interventures. Yes, sir. And you said that the training you got from MaxCore Interventures was in digital forensics. Yes, sir. I have with me an articles of partnership of MaxCore Interventures Co. You see that it states that it is the articles of partnership of MaxCore Interventures Co. Sir, please take a look at page 2 of these articles. Let's read it together, okay? Primary purpose, to engage in the business of trading both import and export of goods on wholesale, retail basis. Do you see that, sir? Yes, sir. Now on page, the same very same page 2. The secondary purpose, let's read it together again. Own, use, improve, develop, subdivide, sell, exchange, lease of all kinds, including buildings, houses, apartments, and other structures. Do you see that, sir? Yes, sir. Secondary purpose is to print, publish, distribute, buy, sell, acquire rights to and generally deal in all kinds of software packages, books, periodicals, newspapers, magazines, journals, and other publications dealing in or having to do with subjects of all kinds, character, and all acts of things as may time to time be deemed needful, necessary, or required. You see that, sir? Yes, sir. Thank you, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Specific purple to yes, sir. Sir, my questions are answerable by yes or a no. He got his training as an expert witness from MaxCore Ventures. Seen there are office supplies and equipment, ICT
emergency equipment software and hardware, investigative equipment hardware and software, emergency response software, and CCTVs. Do you see that? Yes. Thank you. Mr. Calilong, are you a lawyer? No, sir. Yesterday, you testified that you signed the affidavit of investigation. So in short, wala akong nakita na ginawa itong si Narbasa, present si Narbasa na makakabasag dito sa expertise nitong si Calilong. Although hindi naman sinasabi ni Calilong na expert siya. Kung hindi isang competent witness. Makikita mo rin na walang pretension, wala na silang pagkukunwari, wala silang ginagawang misrepresentation. Ang pinakita na attitude or pinakitang demeanor nitong si Agent Calilong ay yung kanyang kumpiyansa. Very confident siya na kahit ano pa ang itanong nitong si Narbasa, hindi mo siya nakitaan na nagdalawang isip, nenervyos, at naging tentative sa mga sagot niya. Very confident itong si Agent Calilong. At tama rin talaga na sinasabi niya na mukhang naka-35 times na siyang nag-witness diyan sa mga korte. Kaya alam niya, sinasabi niya, hindi na siya ninenervyos. At bukod sa lahat, totoo ang mga sinasabi niya. Kaya hindi siya kinakabahan. Yun ang magandang nakita natin dito kay Agent Calilong. So ngayon, saan natin nakita na nagkabuhol-buhol itong closing statement ni Binluan at itong mga pinagsasasabi nitong si Attorney Narbasa. Itong mga dalawang OJT na to. Ang nag-trigger nito ay yung tanong ni Senator Risa Ontiveros. Yung tinatawag kong brilliancy na ginawa nitong si Senator Risa Ontiveros. Yung kanyang brilliant question. Nung tanungin niya nga na ano ang connect? Kasi kung mapapanood natin yung ginawang pagpe-present nitong si Attorney Narbasa nung portion ng video na isinertify, inauthenticate nitong si Agent Calilong na kung saan nagbanta itong si Vice President Sara Duterte. Yung nagmumura siya. Yung pinagbantaan niya si Presidente, pinagbantaan niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, at pinagbantaan niya si Romualdez. Ang karugtong nito ay yung inauthenticate din na video nitong si Agent Calilong. Kaya nga dito, isa pang debacle. Isa pang malaking pagkakamali ito ni Attorney Narbasa. Yung pagpe-present ng video na yan, na kung saan inumpisahan niya i-discredit itong si Calilong. Di ba? Kung ano-ano mga pinalabas niyang dokumento para i-discredit yung qualification nitong si Calilong. Ibig sabihin, kine-question ni Narbasa yung pag-authenticate dito sa video na to. Kine-question niya yung qualifications ni Calilong. Pero bandang huli, gagamitin niya rin pala yung video na yon. Ipinalabas niya yung video na kung saan nag-iiyak itong si Zulaika Lopez. Ita-transfer daw ito doon sa Women's Correctional at ayaw niya. In the dead of the night daw kasi. At meron daw siyang karapatan. So, ibig sabihin, yung ginagawa ni Narbasa na pag-discredit kay Calilong, siya na rin na nagsabi na credible itong si Calilong by using the same video na inauthenticate ni Calilong. So, doon pa lang, nagkabuhol-buhol na si Narbasa. Dinidiscredit mo yung tao, dinidiscredit mo yung trabaho niya, dinidiscredit mo yung kanyang inauthenticate na video, pero ginamit mo OJT Narbasa. Sablay na sablay ka dyan. Inauthenticate nitong si Calilong na dinidiscredit mo, pero i-present mo
na ginawa mong credible evidence. Yung mismong trinabaho nitong si Kalilong na nung earlier, dinidiscredit mo yung qualification, dinidiscredit mo yung trabaho. Nagagamitin mo rin pala yung trabaho ni Kalilong. Tinamaan ka ng magaling. So, dalawa na yan na kanyang sablay. Yung pag-discredit niya kay Kalilong na hindi niya napatunayan, yung na hindi niya na-sustain, at yung paggamit doon sa ebidensya na inauthenticate nitong si Kalilong. Ngayon, puntahan naman natin si Binluan. Itong si Binluan, ang kanyang argumento naman, ang kanyang ikinikwento doon sa kanyang closing remarks, sa kanyang closing statement. Ginawa lang daw nitong si Sara Duterte ang pagsagot, yung kanyang ginamit, appealing to emotion siya. Itong mga binitibang salita daw nitong si Sara Duterte ay sa kadahilan ng meron nga silang threat. Nung sinabi nung Marcos na vlogger, sabi, may sinasabi na abangan na lang daw yung Operation Romanov. Siyempre, na-alerto ko, Romanov is in Russia, di ba? Yun yung inubos na angkan. Ito yung pamilya ng Russian Empire. Nung unang panahon pa, na inubos ang buong pamilya niya. Ultimo yung mga bata. Para hindi na sila makabalik sa kanilang imperyo. Inubos ito. So ngayon, ito ang ginagamit na dahilan nitong si Binluan. Kaya daw nakapagsalita itong si Sara Duterte ng mga pagtitreten sa presidente at kay Lisa Araneta Marcos at dito kay Romualdez. Pinagtatanggol lang daw niya yung sarili niya, nilalaban lang daw ni Sara Duterte yung threat na yan. Ang masaklap dito, tingnan nyo maigi to. Itong ginawang threat ni Sara Duterte, televised, authenticated ng NBI, at ginamit yung portion na yan, yung trabaho na yan ng NBI, ginamit din ng Narbasa. Ibig sabihin, hindi nila dinideny. Hindi nila kayang i-deny na authentic yung video, authentic yung ginawang pagtitreten nitong si Sara Duterte. Ngayon, itong si Binluan, sinasabi niya ngayon, kaya daw nagawa ni Sara Duterte yan dahil threatened yung buong pamilya niya. Ginamit din yung salitang itutulad kayo kay Romanov. Ibig sabihin, uubusin daw yung pamilya nila. Your Honor, may we ask that the video be played at those specific timestamps? I did an apology. And then, ang sabi po nila, I just have to do an MR. And I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly they have an order transferring me. When ang nauna naman na order ng final ng lawyers namin was an MR to lift that order of contempt. Because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... Wala, bakit? I don't understand. Your Honor, may I ask that the video be stopped? So dito, emphasize ko lang, ang haba-haba ng ginawang cross-examination nitong si OJT Narbasa. Pasikot-sikot, ang daming mga inilabas na dokumento para lang patunayan niya na hindi credible itong testimony ni Agent Kalilong. Pero, nakita nyo naman, ginamit din niya yung video na inauthenticate ni Kalilong. So, anong ibig sabihin nito? Sinayang ang oras natin itong si Narbasa na to. Dapat talaga bumalik siya sa pagiging OJT kay Attorney Ligutan. Sinayang niya oras natin. Pasikot-sikot, ang dami niyang pinagsasabi para bandang huli, gagamitin din niya pala yung video na dinidiscredit niya na inauthenticate nitong si Agent Kalilong. In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con,
Senator Judge Risa Ontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one." She is absolutely right. She then asked the question, why are these acts impeachable? To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin, end of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin." Oh, ito pa yung isang OJT. Ito yung isang OJT, si Attorney Binluan. Excited na excited pa naman siya na gagamitin niya yung tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros na hindi nga naman napatunayan na itong si PP Sara ay kumontak ng isang assassin. Unang-una, OJT Binluan, hindi mo kailangan dito hanapin or i-prove na mayroong kontrata with the assassin. Ang ini-impeach dito ay si Sara Duterte. Hindi natin ini-impeach yung assassin na sinasabi nyo. Hindi kailangan ilabas yan. Ang malinaw dito, nag-threaten yung mahal na mahal yung BP, si Sara Duterte. Kitang-kita yan at authenticated at inadmit. Ginamit din ni Attorney Narbasa na kasamahan mo diyan sa OJT, ginamit yung video. So napapatunayan na talagang original ito, totoo yung video. At yung excitement mo sa paggamit ng tanong ni Senator Risa Ontiveros, yan ang humambalo sa mukha yung dalawa ng OJT Narbasa na yan at ikaw. Dahil yung tanong na yan ang nag-trap sa inyo. Diyan lumabas na iba ang ikinakatuwiran mo sa ikinakatuwiran ni OJT Narbasa. Diyan sa dahilan ng pagbabanta nitong si Sara Duterte. Diyan kayo nagkabuhol-buhol. Diyan nakita na wala kayong coordination. Diyan nakita na wala kayong depensa tungkol diyan sa pagtetreten nitong si Sara Duterte. Kitang-kita yung pagkakabuhol ng pangangatiwiran yung dalawang OJT kayo. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap. Okay, sige, given. Walang sinabing assassin. Walang ganun binanggit si Sara Duterte. Pero papatayin si Bongbong Marcos at yung asawa, pati si Romualdez. Ibig sabihin, mamamatay tao. Huwag nating tawaging assassin. Mamamatay tao ang kinausap niya. Okay? The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, Hindi ang conventional yon. Criminal mind yon. it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Attorney OJT, yung pinaninindigan mo, threat daw kuno na multiple hearsay. On the other hand, yung pinakita ni Sara Duterte live, talagang pagbabanta sa buhay, first hand. Siya mismo ang nagsabi. Hindi ito nanggaling kung kani-kanino. Ano ba naman pangangatwiran yan, OJT Binluan? Ay, ano ba? Isipin nyo ang pangalan ng vlogger ay itong Princess Maui or Maui. Ayokong tawagin princess. Hindi naman mukhang prinsesa yan Itong Maui na to, narinig din daw niya sa isang vlogger na Maca Marcos. At itong si Maui, siya rin ang nagsabi naman dito kay Sara Duterte. At itong si Sara Duterte, malamang-lamang siya ang nagkwento dito sa mga abogado na gamitin nating depensa ito. At malamang, yung sinasabi niyang vlogger na Maca Marcos, narinig din lang yan sa isa pang ibang tao. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na salin. Multiple hearsay na. Itong ginamit ng abogado na to, na sinasabi niyang kaya nagsalita ng ganyan si Sara Duterte, kaya nagbanta si Sara Duterte, ginamit nga yung threat na gagawin daw Romanov family na inubos. So yun daw ang threat, yung katulad sa pamilya Romanov na inubos. Ang problema,
Pinaka-minimum dyan, 5 salin. Multiple hearsay, attorney. Attorney Binluan, yung sinasabi mong basihan nitong closing statement mo, multiple hearsay. Pang-5, pang-6 na salin na. Doon pa nga lang sa hearsay, hindi nakatanggap-tanggap sa korte. Lalo na yung double hearsay. Hearsay, double hearsay, hindi nakatanggap-tanggap. Ito pang-5 na. Pang-6 pa nga eh. Ginagamit mo, argumento, multiple hearsay na. In the meantime, sinasabi nyo, itong ginawa ni Sara Duterte, may mga lumabas na dahilan na yan daw ay freedom of expression at iba't iba pang kadahilanan. Itong ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta, ito ay narinig ng buong Pilipinas. Narinig ng mga napakaraming tao. Hindi ba katulad dito nung nangyari kay Rodante Marcoleta? Na sinasabing sa bibig niya mismo nang galing ang ebidensya? Hindi ba ganun yan? Yung tinatawag na testimony against interest. Yung ebidensya sa bibig mo nang galing. Sa'yo nang galing mismo, Sara Duterte. Na meron kang kinontak, meron ka nang kinausap na papatay kay PBBM, papatay kay Lisa Araneta Marcos at kay Romualdez. Hindi na material dito na sino yung killer, sino yung supposed assassin. Nasaan yung kontrata na meron nga ito para patayin sila PBBM. Hindi na siya material Ang pinaka-material dito, yung pagte-threaten mismo ni Sara Duterte. Harap-harapan sa media. Authenticated, hindi AI. Sinabi talaga ni Sara Duterte na meron siyang kinausap na papatay kay PBBM, kay Lisa Araneta Marcos at kay Romualdez kung siya ay papatayin or kung mapapatay siya. Pero threat is a threat. Hindi na kailangang hanapin pa yung kakontrata ni Sara Duterte rito. Nagbanta na siya Sa bibig niya mismo nang galing. Kaya napakababaw yung argumento nitong si OJT Binluan na sinabi lang daw yan nitong si Sara Duterte dahil sa pagmamahal sa pamilya. Appealing to appealing to emotion. Bilang isang ina, bilang isang kapatid, bilang isang anak. Kaya niya lang daw nasabi ito. Hindi yan. Sa bibig niya nang galing yung ebidensya. Hindi na kailangang bago-baguhin pa yung wording. Hindi na kailangan yung sinasabi ni Atty. Binluan na wala naman daw sinasabing assassin. Yes, walang sinabing assassin. Ang sinabi niya, meron siyang kinausap na papatay. Ngayon, kung ayaw mong gamitin yung salitang assassin, o gamitin natin yung salitang meron siyang taong kinausap na papatay kay PBBM. Sa asawa at kay Romualdez. Yun na lang. So doon pa lang, buhol-buhol na kayo. Ang isa pang klarong-klaro na hindi nagko-coordinate ang mga sinasabi nitong si Binluan at itong si Narbasa, yun nga yung tanong ni Risa Ontiveros. Yung tanong nga ni Senator Risa Ontiveros na ano ang connect nung ipinalabas na video nitong si Narbasa, yung paiyak-iyak ni Zulaika Lopez. Ang sabi ni Senator Risa Ontiveros, yung pinalabas ba na video na yan, yung pag-iyak-iyak nitong si Zulaika Lopez, yan ba ang nag-trigger dito sa naging aksyon ni Sara Duterte para magbanta? Yes, ang bilis sumagot. Ang bilis sumagot ni Narbasa. So ngayon, dito kitang-kita natin na talagang sumusuntok sa buwan itong dalawang lawyers na to. Na hindi sila nag-uusap-usap, hindi nila alam paanong dedepensahan itong presentasyon na ginawa ng prosecution. Hindi nila alam paano dedepensahan. Nagbabara-barabay sila. Ang sagot ni Narbasa,
yun daw ang dahilan, yung pag-iyak-iyak nitong si Zuleika Lopez nung gabi na yon, na ililipat sana ng Women's Correctional, yung emotional na sitwasyon na yon, yun daw ang nag-trigger kay Sara Duterte para sabihin ang pagbabanta na ginawa niya. Samantalang itong si Binluan, Romanov naman. Romanov naman ang dahilan niya. Kaya booking na booking itong mga ito. Itong dalawang OJT na to. Attorney Ligutan. Kunin mo tong dalawa, turuan mo. Sablay na sablay, kitang-kita ng buong Pilipinas. Yung kanilang sablay na ginawa dito sa kanilang magkaibang presentasyon. Yung ginawa nilang magkaiba, magkasalungat sa pangangatwiran. Kitang-kita rito. Kaya sinasabi ko nga, brilliant ang question nitong si Senator Risa Ontiveros. No wonder, talagang itong si Pia Cayetano galit na galit kay Senator Risa. Kahit na hindi abogado itong si Senator Risa, talong-talo si Pia Cayetano sa katalinuhan. Brilliant yung pagtatanong niya. Nabuko itong dalawang abogado na to na magkaiba sila ng pangangatwiran, magkaiba sila ng depensa, mukhang hindi sila nag-uusap. Bumalik kayo, pumunta kayo sa opisina ni Attorney Ligutan at mag-OJT kayo nang matuto kayo ng tamang pagdidepensa sa inyong kliyente. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At please press like at comment para pilitin natin masagot ang inyong mga komento. Pakishare na rin po ng marami makaalam tungkol sa katalinuhan itong mga abogadong ito na nagpipilit lumaban sa isang brilliant lawyer na katulad ni Atty. Ligutan. At napaikutan din sila nitong si Senator Risa Ontiveros. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.